Attorney Rico, what is the status ngayon nung nangyaring pagbagsak na yun? Of course, it's an accident, right? Ano po ang gustong mangyari ng ulap ukol dito? Well, sinabi po namin sa press release namin na kamakailan na dapat masusing imbestigahan ito ng legislature, the House and the Senate, at tingnan nilang mabuti paano natin action na itong bagay na ito. At ito ay nakakatama sa peace and order as well as the safety of the passengers as well. And more importantly, there should be a re-examination of the framework that the concessionaire is working under. Kasi marami po kaming nilahad sa aming petisyon at sinabi po namin na ang concession na binigay sa NIIC, the new National NAIA Infra Corporation or NAIC, ay illegal at unconstitutional. Pero wag na natin pag-usapan po muna ang constitutionality or illegality nitong ating issue nito. Ang pag-usapan po natin ang impact nitong concessionaire na grant ng ating MAIA at ang ating gobyerno dito sa bagong concessionaire. Ano bang impact nito sa ating overall na ating mga kababayan, for example, lalong-lalo na in the context of the current crisis in the Middle East, because pag tumaas lahat ng itong mga passenger fees and terminal fees, makikita natin na magkakaroon po ng impact yan sa consumers as well, because tataas ang airline aviation costs, tataas lahat ng mga accompanying rentals and everything, at ang tatamaan po niyan ay ang presyo ng consumers goods and services. So yan ang dapat tingnan po natin ngayon. Pero ngayon, balikan po natin yung nangyari sa airport. That is only indicative, a testimony na mukha yatang hindi on the ball ang bagong concessionaire. Dapat yan, nakita na po nila yan. At dapat hindi sila naghintay na meron pang magkasakuna ng 7 katao na wala naman pong kamalay-malay kung ano nangyayari. Ang assumption po nila ay napaganda na po ang pamamalakad ng NAIA ngayon, and therefore they have all the rights to feel comfortable and safe in the premises. But hindi po yung nangyari. Nung Biyernes Santo, bumaksak ang ceiling, na wala silang kamalay-malay. Yan po ang nangyayari ngayon. Actually, as we speak daw, pinipilit din namin makuha yung panig ng airport para in the spirit of balanced presentation. Pero sa ngayon ho ba, pwede natin masabi, wala talaga ho silang ginagawang apology o yung paghingi ng tawad sa nangyari? Kasi that's very important at least. Di ba dapat at least mag-sorry or yun na nga, mag-initiate the investigation what happened. Kasi this could be a first, it could happen again, di ba? Pwede mangyari ulit, attorney. Tama po yun, Kadani. And in fact, hindi lang sa apology ang hinihingi namin. Wala pa po kami naririnig na ganun. Ang kailangan may acknowledgement ng responsibility and accountability. Wala po tayong nakikita doon. Sinabi lang nila, may nasakunang 7 at it is under investigation. Hindi nila ina-acknowledge na sila ang may under their watch nangyari po ito. Ano bang klase yan? Itong dapat na binigay natin concession na yan ay dapat transparent. That should be more, given all the situations that had happened, should have been published and given full disclosure by the concessionaire. Hindi po nila ginagawa until now. Until now. Sinasabi lang nila, they cordoned the premises and they brought the 7 injured persons to the hospital and they're under medical care. Wala po sinasabing, we acknowledge this incident. Wala pong sinabing ganun. Attorney Rico, meron po ba tayo narinig na ganun? Wala po tayo nakirinig na ganun. Hindi po kaya may kinalaman dyan sa parang admission of accountability or liability pag pag sinabi nila na sorry po kasalanan po namin. Pag may nagsampa ng kaso diyan, 'di ba baka mangyari umamin na kayo, di wala na tayong pag-uusapan dito. Well, concessionaire po kayo, this is of public interest. Dapat bigyan mo ang publiko ng tunay na nangyari. If you are extending yourself as a public service concession,
dapat pakita niyo sa mga tao na you are fully transparent at isinasabi niyo kung ano nangyari. Ngayon nanguhula pa po ang mga tao kung ano nangyayari. Ito ba okay, sinabi po nila, kinordon po nila, sinabi po nila may inspection po sila sa premises. Ano po nangyari doon? Sinabi nila everything is normal. That's not an answer. That is actually a diversion from the whole issue. Dapat niyan, dati-dati pa nilang ginagawa yan nung binigyan sa kanilang concession. Hindi pa nila ginagawa ang inspection. Bakit nangyari yan? Pero Kung may namatay pa dyan, oo, mas malaki problema. Pero attorney, kayo dati rin kayong 'di ba, presidente ng Philippine Bar Association. As a lawyer, kayo ba would you encourage na let's say mag-push sila ng legal case against the NNIC para somehow tutulong kayo in just in case lang para although hindi pa naman masesettle diyan yung constitutionality nitong pag-form nitong NNIC, pero ibig sabihin yung assistance lang doon sa 7 nasugatan. marami tayong magigiting na mga manananggol, hindi po manananggal, no? Ng mga abogado. Oh. At sila ang mag-aako niyan. In fact, nung presidente po ako ng Philippine Bar Association, nag-extend po kami ng pro bono practice, pro bono extension of our legal services noong 2020 na inahabla po ang mga napakaraming journalist hinggil po sa Malampaya case. Inawak po namin yan noong 2020. Yeah. Ngayon po, I'm sure there are a lot of lawyer groups who are willing to help pro bono ang mga taong naapekto nito mga nangyayaring ito. Yes. Let me ask also, no, medyo secondary lang po ito, Attorney Rico, pero I think it's also quite important. Hindi ba dapat meron ding insurance coverage ang mga tao na who are passing through or using the terminals of NAIA? Sa kanila po yon, personal po yon, but merong overall comprehensive insurance, I'm sure, an NNIC. Meron po silang insurance yan, coverage yan. As to whether they can hold that answerable for these injuries is something that has to be studied well. Pero hindi po yun ang pinakamasakit sa mga tao eh. Pumunta po sila doon, andun po sila sa concession facilities, lagay ang loob nila that everything is okay. Yun ang pinapahayag ng NAIC sa NNIC sa Madla na napakaganda, gumaganda, may biometrics na tayo. But hindi nila sinasabi, ano ba, safe ba tayo dito? That is not the way to handle this matter. Kasi dapat yan full disclosure, full transparency, and accountability. Tingnan nyo, in fact, sa ibang bansa, ang ganito, they extend already medical help, financial help to those who have been adversely impacted by the incident. Ngayon, wala pa tayong nakikita eh. Okay. So, mukhang pinag-aaralan po nila kasi 82.16% po ang kanilang share para sa gobyerno. At mind you, if I may interject, gentlemen, ito napakalakas din po ang impact sa mga consumers. Bakit po? Ang landing and takeoff fees from aircraft increased by 20%. Ang aircraft parking rates for the first half hour per aircraft up to 50,000 kilograms increased by 1,444 12% for internal operations and 1,433.75% for domestic operations. Aircraft tacking fees increased by 60%. Non-regulated, kasi hindi po siya regulated ng gobyerno. Alam po niya. So they have the discretion to increase it anytime, which they did. No, non-regulated rentals are charged and hike at will. At will po, wala po regulasyon ang ating gobyerno by respondent and NIC being merely subject to minimum rates under the revised administrative order. All told, since September 2025, the international passenger service charge has increased by 73% from 550 pesos to 950, with 740
5.40 of every 950 accruing fully and directly in favor of the NNIC. Sa kanilang po yun. Hindi po sa gobyerno yun. Hindi po yung sa tao. That's why you will anticipate na tataas ang ating passenger fees, passenger service charge. Tataas kung tataas yan. At ang gobyerno will be inutil to regulate because under the concession granted to the NNIC, wala pong regulation yon. Ang tinatawag po doon ay non-regulated fees. Hindi po nalalaman ng mga tao, ng ordinaryong tao itong impact nito, but makikita po nila yan sa tumataas na consumer prices and consumer index price. Doon po nila makikita ang tagat sa kanila. Hindi po nila ma-appreciate perhaps fully ang sinasabi po natin at pinag-usapan natin dito. Hindi nila na-appreciate fully, but they will be impacted by these increases sa kanilang binibili ng mga goods and services as well. Di ba for now, sir, ano ba ang status ng constitutionality? Alam ko pending sa court 'yan, pero alam ko 'di ba naka-hold din yung mga terminal fees na increase for now. Ano ba ang latest doon na medyo na I just want to be refreshed. May Kadani, meron pong dalawa pong dimension 'yan, no? Kadani. Yung sinabi ng CAAP, the Civil Aeronautics Board Authority na babawasan po ang passenger service charges and everything, hindi po covered ng NNIC. Kasi hindi po regulated ng gobyerno yan. Okay. So in other words, ang kinatamaan lang po niyan is about 20% of the airports natin. Hindi kasama ang NAIA. Kaya ang NAIA is still covered by the concession agreement that was awarded to them by the government. At hindi sila sakop nung sinasabing compulsory reduction of fees na sinasabi ng presidente. Mukhang sabi lang ng presidente, mga airport na nasasakop ng NAAP, pero hindi po kasama na iyon. Dapat malaman po ng tao yon. Sa mga expressways. Wala palang control, no? Yun nga, medyo na-shock ako doon, Attorney Rico, kasi the numbers and yung mga fees that you mentioned, practically blanket authority or carte blanche. Pwede nilang itaas at any given time. Yung passenger fees. Yung na walang controlling agency na magche-check noon, like halimbawa sa mga expressways, TRB, di ba? Kasi that's what that's what covers yung agreement, yung concession agreement, di ba? Attorney Rico? I mean, it doesn't make sense, Attorney Rico, na wala man lang diyan nagsusupervise regulatory body. Wala po. In fact, dapat nagre-regulate niyan, dapat hindi nagre-regulate because the MIAA authority actually abdicated its role to the new NNIC. It's a perfect example of just a revenue generating activity. At ang kumikita po dito yung bagong concession at the expense of the people of the Philippines. And in the concept of higher cost of goods and services in the marketplace. Tayo po ang biktima nitong nangyayari dito. That's why my group, ULAP, and the other petitioners, nagpunta po kami. But I will not be able to comment on that because of the sub judice rule. But I'm simply saying ang impact nito sa ating mamamayan, sa consumers, ay napakalaki. Lalong-lalo na ito pong Middle East crisis natin ngayon. Tumataas na lahat ng cost ng living at because of the oil embargo and everything, lahat ito tuloy-tuloy pa, domino impact po ito. Ito po ang nangyayari sa atin. At kung wala po tayong sasabihin, hindi malalaman ng tao kung ano ang tumama sa kanilang kudlat. Understood. One very quick na lang po, matter. Sige, go ahead. How do you square that, Attorney Rico, do sa movement ngayon or the bill na tatanggalin ang terminal fee? Kung ang NNIA merong karapatan na mag-increase, magpataw, etc., by legislation, wala silang magagawa. Ganun ba yun? Well, ang mangyayari po dyan, ang i-invoke lang ng NNIC, may kontrata kami ng gobyerno. In other words, that is a vested right. Kaya nga kailangan magka-intervene ang sa atang hukuman kung anong dapat gawin natin dito. Bigyan tayo ng guidance. Kasi kung gagawin natin on our own,
babaksak ng legislators, ayan, sasabihin lang ng NNIC, teka muna, may kontrata kami dito. Yeah. Hanggang 15 years o 25 years. So nasaan po tayo ngayon yan? So magkakaroon ng malaking issue yan sa korte at tatagal po na tatagal. At the end of the day, gentlemen, sino ang tatamaan po niyan? Tayong All mga consumers. tayong mga ating mga kababayan. Opo, Yan po ang tatama sa atin at hindi po Yun. nalalaman ng tao, yan pala ang tumatama sa ulo nila at binabatukan sila, hindi nila alam ang nangyayari. Ayun. Okay. Okay. So, ano ba ang status, sir? Oo nga. sa Did you Supreme file Court? a case already? Pending, no? Oo. At SC? Attorney Rico? High Court? Ulap? That's not our province right now. We just want to go to the public exactly what's happening. Everything is under evaluation, and we are hoping that the House and the Senate can act on this so that they can introduce remedial reliefs and legislation on that line. Dapat mabilis po yan. Huwag po natin patumpik-tumpik. Dawa ng nalulunod na po ang media. Ang napakaganda po nangyayari sa NAIA. Sabi ng media ng iba, with all due respect, hindi po yun nangyayari. Hindi po maganda nangyayari. Okay. Kawawa po ang consumers. Kawawa po tayong mga kababayan natin. Yeah. Pero okay. one last, alam ko, inibisigan ng Senado, yung Committee on Public Services ni Senator Raffy, di ba? Yung incident nung Kisame. Ongoing yun, di ba? Oh. At meron pong parallel effort. Sinabi po ni ang ating napaka-active na Representative Ridon na i-refer po yata yung sa counterpart sa House at magkakaroon ng malaking malawak na pag-imbestiga para malaman natin ang nangyayari dito. In fact, there's pending legislation along that line, but it's not sufficient given that our legislative mill is so slow. Dapat meron ng aksyon ngayon. Yeah. Hindi tayo maghihintay na ang fuel charges and fuel costs would be spiraling above the board and everything. Hindi natin, huwag po na sana natin hintayin yan. Huwag tayong aasa ng bubuksan ng ang Port Hormuz at bubuksan ng Iran yan. Hindi po mangyayari kagad yan. Dapat tayo mismo, ang mga tao, ay tinututukan po natin ng ating mga liderato itong ating problema at ang nakasusi dyan ay ang pag-award ng concession na unregulated na hindi ma-regulate ng mga gobyerno because they have a contract, a concession along that line. Okay. We'll leave it there for the meantime. Maraming salamat as always, Attorney Rico Domingo. Salamat sa inyong dalawa. Thank you. Alright, Thank si you. Attorney Rico is the convener ng ugnayan ng mga lumalaban sa airport privatization or ULAP. Abangan ang susunod na kabanata.